The night had finally befallen me, wrapping the day in its dark blanket. The salty wind whipping my hair wildly around my eyes. The temperature was fairly chilly and comfy. Niyakap ko ang sarili, habang nakatingala sa namumutiktik na bituin sa langit. Sumulyap ako sa paligid, gabi na pero alive pa rin ang mga tao dito. They started to lit up the bonfire, kung saan magiliw na pinanood ng ilan. The disco sounds blaring in my head from the distance. Binaling kong muli ang tanaw sa kalangitan. The pitch-black curtain draped over the sky. Napakatahimik nito, hindi gaya ng mga nasa paligid ko ngayon. Kanina matapos kong makailang shot ng whiskey, ay pinasya kong itulog na lang ang pagkalasing. Hindi ko na piniling makisabay sa kanila, kahit pa pinipilit nila akong maligo. Bumangon lang ako ng karaoke ni Alessandra para mag-dinner. Tanaw ko ang grupo nila Gab na nakaupo rin sa buhangin, hindi malayo sa bonfire kaharap ang inumin at pagkain. Nilapat ko ang dalawang palad sa magkabila kong gilid, at pinagmasdan siya mula rito. He looked very handsome in his gray t-shirt and navy blue short. Nasa tabi nito si Alessandra na masayang tumatawa habang kausap sina Mark. He seems very happy, right? Mayroon siyang maganda at mabait na asawa. Maayos na trabaho at may mababait na kaibigan. Hindi ko mapigilan sisihin ang sarili, kung bakit hindi agad ako nagpakilalang tunay niyang asawa noon. Nasa panig ko ang batas at karapatan, para muli siyang bumalik sa akin ngunit hindi ko ginawa. I bit my lower lip, niyakap ng tuluyan ang mga tuhod at yumuko. That night, the way he kissed me was so gentle. There's no way I'm wrong that he's my William. Akala ko magkakaroon na ng linaw ang tungkol sa amin pagkatapos nun. Pero mali ako, he's now madly in love with Alessandra. Pinahid ko ang munting luha na naglandas sa pisngi ko. What the are you doing, Alora? You should fight for your spot. Ikaw ang legal na asawa, dapat lang na ikaw ang nandoon sa tabi niya. I stared emotionlessly at them for a while. Alessandra is now leaning against his broad chest, while Gab whispering something on her ears, dahilan para hamalakhak ito, at hampasin si Gab sa braso. Isang marahas na paghinga ang pinawalan ko bago tumayo, matapos ay bumaling sa tahimik na dagat. Isa-isa kong hinubad ang suot kong blouse at short, hanggang ang matira sa akin ay ang kulay itim kong bikini. Taas noo akong naglakad patungo sa pampang. I had a shapely figure, and had a glossy skin. The lingering light reflect my skin. Kaya walang dahilan para ako mahiya. The gust of the night breeze brushed by my chest and the sudden coldness in front of me made me shiver. I felt the gazes of the people upon me causing me to inadvertently flinch. Mariin akong pumikit, at ilang beses na napinuno ng lakas ng loob ang sarili bago magdilat. You can do it, Alora. I filled my lungs with gusty air, and proudly flaunt my body towards the water. Nang marating ang katamtamang taas ng tubig, ay sinimulan ko ng mag-dive sa ilalim. Pinagsawa ko ang sarili sa pagbababad sa tubig. The coldness of the water made my lips quiver but wouldn't mind. Gusto kong magbabad pa ng ilang minuto, kahit pa tumataas na ang tubig dahil sa high tide. I breathed in real slow. The flaming rage in my heart disappeared completely. Mas gumagaan lalo ang pakiramdam ko habang tumatagal. The moon guides me through the water deeply. Mas naengganyo pa akong sumisid sa mas malalim na bahagi nito. I could see nothing but extremely pitch black. Dahil ramdam ko na ang malalakas na alon, ay pinasya ko ng umahan. Ngunit ang inaasahan kong madaling pag-ahon ay hindi pala madali. I felt a sudden pain on my legs, dahilan para makaramdam ako ng kaba. My leg was cramping so bad. I could hardly move it, kahit pa alam kong malapit lang ako sa pampang. Isang hiyaw ang pinawalan ko bago ako lumubog ng tuluyan. Pinilit kong umahan pero hindi ko magawa. I'm drowning and panicking. I wanted to find the top but my body was paralyzed. Oh Jesus! I feel like I'm dying. Unti-unti ko nang nararamdaman ang pagkaubos ng hangin sa dibdib ko, pati na rin ang natitira kong lakas ay kinakain na ng malakas na alon. I frighteningly shut my eyes. No. Hindi pwede hanggang dito na lang ako, hindi pwedeng dito na lang matatapos ang lahat. William, kailangan pa niyang malaman na ako ang asawa niya.
Bago pa ako lamunin ng dagat, ay naramdaman kong may humawak ng mahigpit sa braso ko. Alora! Wake up! I heard a panicking voice echoing in my head. We should call the ambulance, she's still unconscious. Mas klaro kong naririnig ang pagpapanik nito sa tabi ko. Unti-unti kong dinilat ang mata ko, at bumungad sakin ang nag-aalalang mukha ni Alessandra. Oh thank God Alora! Naramdaman ko ang mahigpit nitong yakap sakin. Kamusta? May masakit ba sa'yo? Dadalhin ka namin sa hospital. Tumawag na sila ng ambulansya, she said nervously. No, I'm okay. Umiling ako at tangkang babangon. No, wait, I think you should need to check by the doctor. Hindi biro ang nangyari sa'yo. You almost drowning, muntik ka na ring mamatay. Aniya sakin. Pumikit ako ng mariin at pinilit na bumangon, but she couldn't let me. Ayos lang talaga ako, pagpupumilit ko. Hindi ka dapat lumalangoy ng mag-isa, lalo na malakas ang alon at high tide ngayon, si Gab. Pansin kong basang-basa ang suot nitong damit, at nakaluhod sa tabi ko. His eyes were dark, and the whites of his eyes contrasted sharply. You saved me. Osel ko na bakas ang pagkabigla sa boses. He didn't bother to answer, instead he turned his eyes to Alessandra. Ako na ang magdadala sa kanya sa ospital, dito ka na lang at samahan mo sila ferry. No, sasama ako, pagpupumilit nito. Sa huli ay hindi ko na rin pinagpilitan ang sarili ko na wag akong dalhin sa ospital. Mabuti ay malapit lamang dito ang ospital na pinagdalhan nila sakin. Mabuti ay naagapan ang pagsadyap sa kanya, at pagbibigay ng paunang lunas, konti lang din ang nainom niyang tubig, kaya pwede na rin lumabas ang pasyente ngayon, wika ng doktor habang nakaharap kay Gab. Thank you Doc. Si Alessandra. Lumabas ang mga ito kasabay si Gab, kaya kaming dalawa na lang ni Alessandra ang naiwan sa loob ng silid. Narinig mo yun? Pwede ka na rin lumabas ngayong gabi. Hintayin lang natin si Gab at pwede na tayong bumalik sa gala. I pursed my lips and looked away. Gusto ko na sanang umuwi na, pero alam kong labis na abala na ang ginagawa ko sa kanya, imbes na maging masaya ang ilang araw na bakasyon namin, ay ako pa ang naging ugat ng problema. Pasensya ka na, kasalanan ko. Hindi na sana ako nagpumilit lumangoy. I merely whispered to her. Aksidente ang nangyari, don't blame yourself, ang mahalaga ngayon ay ligtas ka na, aniya sakin bago magngiti. Tumango ako dito, bumangon na ako para ayusin ang sarili. Doon na rin bumukas ang pinto at niluwa si Gab. He frowns hard looking down at me. I duck my head a little, breaking eye contact with him. I'm so embarrassed, ngayon ko napagtantong napakatanga ng ginawa ko. Nagpadala ako sa damdamin ko, kaya hindi ko inisip na pwede akong mapahamak sa pagpupumilit kong lumangoy, sa mas malalim na bahagi ng dagat. Wala rin akong nasabi isa man dito, kaya pinili kong magyuko na lang. Let's go, baka gabihin tayo masyado sa daan, he said expressionlessly. Tumalikod na rin ito sa amin, at nauna nang naglakad palabas. Tumulak na kami pabalik ng resort, bukas pa kasi ang plano namin pag-uwi. Kaya kahit gusto ko nang umuwi para makapagpahinga ng maayos ay hindi ko magawa. Tahimik na ang paligid, ngunit dilat pa rin ang mga mata ko. Hindi ako dalawin ng antok, iniisip ko pa rin kasi ang nangyari kanina. Kung hindi siguro ako nailigtas ni Gab kanina, ay siguradong wala na ako ngayon. Agad na bumalik ang isip ko ang nangyari kanina. He's soaked in wet, he was gorgeously hot and his bulging masculine muscles made myself tremble. Umiling ako, bakit ba iyon pa ang napansin ko sa kanya kanina? Umayos ako ng higa, at pinirme ang nagwawalang puso. He saved me, osel ko sa mahinang tinig, at ganoon na lang at napabalikwas ng bangon nang mapagtanto ko ang kanyang ginawa. He saved me. Ibig sabihin, lumangoy siya. Hindi ko makapaniwalang sambit. Sinabi niya sa akin na hindi siya lumalangoy, at takot siyang subukan pero yung ginawa niya kanina. Sinagip niya ako. Mabilis akong tumakbo palabas ng aking cottage, at diretso sa balkonahe, kung saan tanaw ko ang cottage nila Gab. Ngunit ganoon na lang ako nadismaya nang makita kong patay na ang ilaw sa loob ng kanilang silid. I need to talk to him. Sigurado akong may konti na itong naalala.
Isa pa gumugulo din sa isip ko ay nung banggitin ko ang pangalan ng mga kapatid niya kanina, ay nagkaroon ito bigla ng interes sa kanila. Tama, kailangan kong maging positibo sa maliliit na detalyeng iyon, pero paano kung mali ako? Paano kung masyado ko lang binibigyan ng kulay ang bagay na iyon? Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ko. Bagsak ang balikat na bumaling ng tingin sa dagat. Ngunit ganoon na lang kumibot ang noo ko sa pamilyar na balto ng tao, ang umagaw ng atensyon ko. His back remind me of a Greek god. As if it could map out the ancient seas, and tell me everything I don't know. His bulging and ropey muscles with arms like twigs, making my heart twitch. Nakatayo ito habang nakasandig ang isang braso sa hamban ng public cottages doon. He slowly swirled his rock glass, while he's facing the horizon. I love the fact that he can mess up my mind just so easily. He is my one stable force that stretches throughout my whole body. Yet it's make me feel complete. Hindi ko namamalayang humakbang na ang mga paa ko palapit dito. My heart thumped erratically, habang palapit ako ng palapit, ay mas lalo itong bumibilis. It feels as though I'm in dangerous fire. Yet I'm completely safe at the same time. Ilang hakbang na lang ay malapit na sana ako, nang bigla itong lumingon sa direksyon ko. My breath instantly evaporated from my chest, bigla din nadapi na ang mga paa ko sa buhangin. I clear my throat. Hi. He tilts his head, curiosity clouding his expression. Marahil nagtataka ito kung bakit ako nandito ngayon. Anong ginagawa mo dito? He asked coldly, bumaba ang tingin nito sa hawak na baso. Eyes like sunlight shining through whiskey, and I find him hot. I cleared my throat again. Hindi kasi ako makatulog kaya naisipan kong magpahangin muna saglit. He stared back at me and slowly deep down his gaze upon me. I don't believe you, Alora. His voice is intentionally low and sexy. Napalunok ako sa kung paano niya suyurin ng tingin ang nightgown ko. Marahil nabasa niya kung ano ang nasa isip ko, kaya huminga ako ng malalim at tumangala ng tingin dito. Can I have a drink? I noticed my voice was shaken, pilit kong pinapatatag ang mga tuhod ko sa pag-atake ng malamig na hangin. Napalunok ako nang iniabot nito sa akin ang hawak niyang baso. His facial features were chiseled, lips were thin yet extremely hot. Doon pa lang ay parang nilasing na niya ako. Kung hindi pa ito nagtaas ng kilay sakin, ay hindi ko iyon tatanggapin. Thanks, ngumiti ako dito matapos ay sinimsam ang laman nito. Dapat nagpapahinga ka na, maaga pa ang uwi natin bukas, aniya bago ibaling ang tingin sa malayo. I blow out a breath, bahagya kong sinipa ang butil ng buhangin sa aking paa, at tiningala ang kalangitan. Bakit mo ginawa iyon? He laughs a little, and crossed his arm over his chest. Hindi ko napigil ang pansinin ang marahan nitong pagtawa, maging ang malapad nitong braso at dibdib, na hindi maitago ng suot niyang sando shirt. Sabi mo takot ka sa tubig, kaya paano mo ako nagawang iligtas? I said seriously. Under the dim light I could see his subtle reaction that made me shiver. Alam kong may mali sa tanong ko, pero pinanindigan ko na lang. Imbes na questionin mo ang ginawa ko, bakit hindi ka na lang magpasalamat? He lowered his head and make an eye-to-eye contact with me. Hindi ko matagalan ang mga titig nito, kaya marahan akong nagbaba ng tingin. Salamat, sa pagliligtas mo ng buhay ko, usel ko. He laughs at my response, completely different than what I expect. Hinela nito mula sa kamay ko ang baso at nilapag sa lamesa. Ang mabuti pa, magpahinga ka na. Ihahatid na kita sa silid mo. Bago ko pa maisipang tumanggi sa gusto niya ay naglakad na ito patungo sa aking cottage. Ngunit mariin kong pinigilan ang kamay nito, na siyang agad na lumingon sa akin. Mas lalo kong hinigpitan ang kanyang palapulsuhan, dahil sa pagyuko nito sa akin. His eyes were immobile at me. I also heard his gnashing teeth clearly. I just wanted a minute alone with you. I honestly say. He looks at me with a raised brows, tuluyan na itong humarap sa akin, kaya bahagya akong napa-atras, at pinalaya ang kanyang palapulsuhan. He is now toying me with his height, my mind was muddled due to his scorching temperature.
You mean privately? He asked me in a very serious voice. Yes, private. Tinibayan ko ang loob ko para salubungin ang mga titig nito. I hold my breath and wait for his reply, and after some time had passed, he sighs and finally nodded. Sa ilang minuto naming paglalakad, ay hindi ko pansin ang paglayo namin sa mga cottages na naroon. His calming presence makes me slowly close my eyes. Bawat hakbang ko ay may kasiguraduhan at hindi nais magkamali. Nang marating namin ang isang malaking puno, ay huminto ito sa paglalakad at tinanaw ang mga cottage sa malayo. Two hands slide down at the back of his pocket and slowly look down at me over his shoulder. We can now talk here privately, he said calmly. Tumango ako, sandaling pinagsawa ang mga mata sa madilim na karagatan. In the silence I could hear the wind sweeping around, it began as a whispering in the air. Gusto ko sana ulit magpasalamat sa ginawa mong pagliligtas sa akin kanina, panimula ko, habang yakap ang sarili. Sumulyap itong muli sa akin bago mag-iling, it's nothing, lahat naman siguro gagawin ang ginawa ko kanina, right? I slowly nod, and my vision was focused on the ground. Hanggang sa pinili kong maupo sa buhangin, at sumandig sa puno. Alam mo bang gustong-gusto ko ang beach? Marami din kasing mga beaches sa Queensland, madalas kong inaaya doon si William. I smiled painfully, tila bigla akong binalik nito sa nakaraan. He tilted his head a bit. So, your husband named was William? Yes, William Palma. I uttered slowly. Tell me more about him. Does he treat you right? He asked softly. Napangiti ako. I slowly looked up at him, and I caught him staring back. Siya ang pinakamasipag at pinakamabait na lalaking nakilala ko. Yumuko ako habang bakas pa rin ang mga ngiti sa labi. Ako na siguro ang pinakamaswerteng babae sa lahat nung pinakasalan niya ako. I tried hard to talk with my usual intimate tone. Pero hindi pala sa lahat ng pagkakataon ay pumapabor sa iyo ang tadhana. Minsan, sinusubok ka rin pala nito. Ngayon ay may bahid ng pait ang ngiting sumilay sa akin. I married the man of my life, but he chose to love somebody else. I utterly said. Naramdaman ko ang marahan nitong pag-upo sa tabi ko, kaya napasinghap ako. Gusto kong pag-alitan ng sarili kung bakit hindi ko mapigil ang kabahan pag ganito na siya kalapit. Wala ako sa lugar para husgahan siya, siguro ay hindi niya lang mahanap sa iyo ang gusto niya sa isang babae, aniya sa mababang boses. I clenched my fist tightly and glared at him. Agad na gumuhit ang kirot dito sa puso ko, ngunit mabilis ko ding binawi ang tingin dito nang yumuko ito sa akin. Hindi mo alam ang sinasabi mo, madiin kong sambit. He wrinkled his brows and stared at me for a while. Yes, I know. If I were in his shoes, pwede ko ding gawin sa iyo ang ginawa niya. I felt my own heart had been hit strongly. How dare he said that? Marahas akong humarap dito, at mabilis na naglanding ang kamay ko sa pisngi niya. Huli na para pagsisihan ko ang ginawa, dahil mabilis din itong nahuli ang palapolsohan ko, at hinawakan iyon ng sobrang higpit. What are you doing? I gasped heavily. His face was obscured by shadow, so I couldn't see his expression clearly. Pero isa lang ang alam ko, nag-aalab ang mga tingin nito sa akin. Alam mo ba ang ginagawa ko sa mga babaeng nananampal ng walang dahilan, ha? He said huskily. Nabigla ako nang hilahin nito ang braso ko palapit sa kanya. His hard chest burned on my skin, there's no visible gap between us. Ramaga sa bigla ang kaba at takot sa puso ko dahil sa ginawa niya. I don't have a choice but to glance up at him, and his eyes searching mine. I almost smell his minty breath, lingered in my nostrils. Hindi ako agad nakapag-isip ng tama, bingi na rin ang puso ko dahil sa sobrang lakas ng pagtibok nito. Ginawa ko lang yun dahil sa pang-iinsulto mo. Sa wakas ay napulot ko ang dila ko sa kung saan. But my words have no visible impact in him. Mas naramdaman ko ang pagdipina ng dibdib ko sa kanya. And a pair of his large manly hands settles on my waist. Wala akong natatandaang ininsulto kita. I'm the one who insulted here. His mouth breaks out into a devilish grin.
Dahan-dahan sinuyod ng tingin ang kabuuan ng mukha ko. Hanggang sa tumigil ito sa aking nakaawang na labi. I licked my lips frantically, trying to moisten them and looked away. Gaya ng sinabi ko, pwede ko ding gawin ang ginawa ng asawa mo. And I'm tried so hard, para iwasan ka, pero bakit lapit ka pa rin ng lapit? The strident tone in his voice revealed his anger, and my body quietly switched off. Napakurap ako, his words takes me by surprise. And I was too astonished to speak. Ilang paglunok pa ang ginawa ko, ngunit gaya ng labi ko, tila nanuot sa lalamunan ko ang panggabing lamig. And I hate to admit it, but you made me so hot. In one fluid moment, he grips my hair making me look at him, and he kisses me hard and critical. His actions were rough and impatient. Napa-atras ako at napahila sa suot nitong sando shirt, but his massive hand grasped my back. My heart is bumping hard. Hindi ko alam kung ano ang uunahin ko, ang tumugon sa halik nito o ang itulak ito palayo. Sa huli ay malakas ko itong tinulak, but he didn't move an inch. Mas lalo lamang itong naging agresibo at mapusok. He kissed me hard, he is now overbearing and even slightly rough, aggressively violating every part of my mouth. And I can't even follow his aggressiveness. Gusto kong tumugon sa parehong paraan, ngunit nabibigla pa ako sa mga nangyayari. Then suddenly I felt sharp pain on my lips. This is actually happening. I never thought I'd love rough kiss as much as I do with him. His fingers encircling my waist, pulled me up to him and snags my both legs. Pumirmi ito sa pagitan ng aking mga binti. Oh Lord! His hands drifted to my hips. The desire and hunger glowed in his gentle touch. Tumigil ako sa paghalik, my breathy sighs escaped my mouth. Pumikit ako ng mariin, trying to calm the thunder of my heart. William, I said in my raspy voice. Madilim itong tumingin sa mga mata ko. Inayos nito ang pag-upo ko sa kanyang mga hita, at tumitig sa mga mata ko. Ito na ang huling beses na maririnig kong tinatawag mo ang pangalang iyan, he demanded, his voice sound calm and seductive. My body flashed with heat. And my pats thumping throughout my nerves. And I gave him a curled lip. Kahit pa alam kong may mali sa kanyang sinabi, ay nakita ko ang sarili kong tumatango. Good girl, he whispered gently. Again his cold lips brushed against mine as he tugged me closer. I bravely clutched my weary fingers at the back of his head, and run my index through his hair, and he groans loudly. He shoves his tongue in my mouth with delicious kiss. And I shuddered in pleasure. Mas hinigpitan ko ang kapit sa kanyang batok, at sinabayan ang paggalaw ng kanyang bibig sa akin. Wag dito, sabi nito. Tumayo ito at marahang ginagap ang palapulsohan ko. Hindi ko alam kung saan ang tungo namin. Sa ilang paghakbang ko, kahit madilim ay tila kabisado niya. Alam niya kung saan parte ang mabato at kung saan ang hindi. Mas lalo kaming lumalayo ay mas lalong bumibilis ang kabog ng dibdib ko. Hanggang matano ko ang isang bungalow-style house sa di kalayuan. Palagay ko ay isa itong rest house, na hindi pa fully developed. Sa kabilang panig kasi nito, ay may hindi pa tapos na istruktura. Pero kung titignan mo ay parang buo na ito, dahil sa magandang pagkakadisenyo ng harapan. Kaninong rest house ito? Wala sa loob kong itinanong. I bought this rest house a months ago. Hindi ko lang maasikaso dahil sa dami ng trabaho sa opisina. Lumingon ito sakin, let me tour you inside, he softly said. Tumango ako matapos ay hinayaan ang sarili na magpahila dito. Binuksan nito ang ilaw kaya bahagya akong napapikit, dahil sa pagkalat ng liwanag. I'll go check the kitchen, suit yourself, sandali lang ako. Diretso na nga itong pumasok sa loob, habang ako ay nabunbi ng mga paa sa sala. Sinupil ko ang malakas na pagkabog ng puso ko, at piniling ilibat ng tingin ang loob. Nasa modernong ayos ang lahat. To my left there is a grand dining room. And to my right, a formal living room. The couch and the center table are very simple yet elegant. The walls are pure white. And the ceiling is silver gray. Habang ang puting kurtina, ay tila bumagay naman sa bahay. Tinuon ko naman ang pansin sa fireplace na nasa mismong gitna ng sala, na may dalawang silyang kulay blue sa harapan nito.
Napalingon ako nang sumilip ang gwapong muka ni Gab mula sa kusina. Tumango ako at naglakad patungo dito. I have to keep my mouth from hitting the floor. Kung ang nasa labas kanina, ay kontento ko lamang pinagmasdan. Iba naman ang dating sakin ng maayos na kitchen. As I walk in the kitchen, I admire the oak wood cabinets and the granite counter. Halos kumpleto na rin ito sa gamit, palagay ko ay binigyan masyado ng panahon para pagandahin. Your kitchen was great, hindi ko napigil ang ibulalas. You love to cook, right? Sinulyapan ko ito, he is now leaning against the table. Mahigpit na yakap ang dalawang braso sa dibdib, at pinanunod kung paano ako mamangha sa nakikita ko. Yes, I simply said. Pinasadahan ng daliri ko ang makinis na gratine counter, na walang kaali-alikabok. May caretaker ka ba dito? Wala sa loob kong tanong. Yes, tuwing ikatlong araw sila tumutungo dito para maglinas. Sila din ang inatasan kong magtapos ng garahe at backyard pag hindi sila abala sa pagsasaka, he added. Sumulyap akong muli dito bago tumungo, at muling pinasadahan ng tingin ang kabuuan ng kusina. Dama po naman ang tingin ko sa stove, at sa ilang makikinis na kaldero't kaserola. Maging ang refrigerator na inilang hakbang ko para buksan. Oh, napaawang ang labi ko. Bakit may laman ang fridge? Would you like to prepare me a food for late dinner? He asked softly to my ear. Naramdaman ko ang labi nito sa ibabaw ng aking balikat. Napapikit ako, hindi dahil sa lamig na sumisingaw sa ref, kundi sa init ng presensya niya sa likod ko. I felt he rest his head at my neck and I'm stand in froze. Anong gusto mong iluto ko? I bite down my lower lip. Bakit hindi ko mapigil ang hindi mautal? Your menudo, he answered sweetly. Habang naghihiwa ako ng rekado, ay mataman lamang itong nakaupo sa silya, at pinanunod ang bawat kilos ko. His presence made me shiver. I really getting self-conscious at the way he looked at me. Hindi tuloy ako masyadong makapag-concentrate sa paghihiwa ng gulay, dahil sa mainit nitong titig sakin. Lalo pa na parang may iba itong pinanood kesa sa paghihiwa ko. He kept his eyes fixed on me, habang ako ay hindi pa rin magkanda-tuto sa paghihiwa ng gulay. Relax, just take your time, he said, in a slightly chuckled way. I stared at him, and he raised his eyebrows, gesturing for me to continue. Napalabi ako at mabilis na tumalikod dito, para umpisahan na ang pagluluto na lubos kong pinagpasalamat. I blow out a breath and smiled with satisfaction, when I'm done cooking within just a minute. Alam mo bang hinahanap ko lagi ang luto mo? Naramdaman ko itong muli sa likod ko. This time, he wrapped his arm around my waist. Pakiramdam ko ay umangat ang talampakan ko sa kanyang sinabi. Mas lalo pa itong nagsumiksik sa leeg ko, na tila walang balak akong pakawalan. Gab, pidgel ko dito. Your menudo is ready. I utter slowly. I want to taste you instead, he counter. Sa ilang paggalaw lang ay mabilis na niya akong hinarap dito. I softly flattened my hand over his hard chest and lower my lashes down. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwalang magkasama kami. Hindi lang iyon, parang may kakaiba dito. Gab, hindi tama ito. May asawa ka at ganoon din ako. He smirked and hugged me much tighter. Yeah, we are both married, tipid nitong sagot. I shook my head at him, and I don't wanted to be your mistress. I declares. He places his index fingers on my chin, and stared at me intently. But your action speaks evidently, he bowed his head equally at mine. Ilang minuto ako nitong pinasadahan ng tingin, bago ko mapansin ang pagkunot ng kanyang noo. Bumitiw ito sa akin at sunod-sunod na umiling. Gab, ayos ka lang. Puno ng pag-aalalang hinawakan ko ang magkabilang balikat nito, na siya naman humawak sa sentido. Nanlaki ang mata ko sa pagkabigla, hindi kaya may naaalala na ito ngayon. Sinikap kong gagapin ang dalawang pisngi nito. Gab, may problema ba? Imbes na sumagot ito ay ginagap niya ang magkabila kong kamay, na nasa kanyang mga pisngi. Pumikit ito ng mariin, ilang minuto o higit pa. Unti-unti na akong kinakabahan dahil sa pagkunot ng noo nito, at pag-iigting ng panga.
Gab, pukaw ko. Alora, he uttered my name in a soft enunciation. Napalunok ako, I was totally stunned. Wala akong nasabi. Unti-unti kong nararamdaman na gumagaan ang paghaplos nito sa kamay ko, hanggang dalhin niya ito sa kanyang labi. Gab. Muli kong naitikom ang mga labi ko nang magdilat ito. His eyes turned into a usual black. Mas naging matigas ang ekspresyon ng muka at pag-igting ng panga. Mauna ka nang kumain, may kailangan lang akong gawin sandali. Wala na akong nagawa nang tumalikod ito sakin, at dahil hindi naman ako nagugutom ay pinili kong sundan ito. Mula sa bintana ay tanaw ko ito sa labas na may kausap sa kanyang cellphone. Pansin ko rin ang pag-iling nito habang nagsasalita. He begins to rub his neck and lift his head skyward. Nang ibaba nito ang tawag, ay doon ko pinasyang isara ang kurtina. Bumalik ako sa kusina na parang walang nangyari. Ilang mabibigat na yabag ang narinig ko na siyang nagpalingon sakin. It's getting late, ihahatid na kita pabalik sa cottage mo, walang emosyon itong sabi. My head nodded, hindi na rin ako nagtanong pa. Ang niluto kong menudo ay nilagay ko sa refrigerator. Hindi ko alam kung kakainin pa ba niya iyon o hindi na. Gaya kanina ay wala kaming imak habang pabalik. The sound of the wind rushed into my ears. Sa iilang pagkakataon ay pasimple ko itong sinusulyapan, na tila kanina pa malalim ang iniisip. Gusto ko sanang ungkatin kung sino ba ang kausap nito sa linya kanina, ngunit hindi ko na isinatinig pa. Time seemed to fly ever so quickly. Tanaw ko na ang cottage namin mula dito, pero bigla akong inatake ng kakaibang kaba sa lalaking nadatnan namin sa public cottages, kung saan kami naroon kanina. Si Mark marahang nakasandig ang likod sa hamba ng lamesa, habang umuusok ang sigarilyo sa kanyang kamay. Tumuwid ito ng tayo buhat nang makita kami. Isang hit-hit buga ang ginawa sa sigarilyong hawak bago itapon. My mouth was dry and my tongue swollen. I could not see whites of his eyes, nor the pitch-black iris that sunk deep into his head. Sigurado ako sa iniisip nito sa aming dalawa ni Gab. Sumulyap ako kay Gab na puno ng pag-alala, ngunit nanatili lamang itong kalmado, habang palapit kami sa cottage kung saan naroon si Mark. Ginising ako ni Alessandra, hinahanap ka kanina pa, he said casually. Bumaling ang tingin nito sa akin at sa suot ko. Mukhang malayo-layo ang narating niyo ha, patuloy nitong sinabi. Napalunok ako at nagbaba ng tingin. Paano ko ba sasabihing walang namagitan sa amin ni Gab? We just talked, si Gab ang sumagot. Umayos ito ng tayo at humakbang palapit sa amin. Mark looked at him with stoic expression on his face. I see that pagtango nito. Ah, Sir Mark. Pasensya na kayo, totoo yung sinasabi ni Gab. Nag-usap lang talaga kami at my voice trails off. I can't even finish that sentence. I opened my mouth again but Gab cut me off. He extended his hand, to slowly grip my arm and my eyes closed in a state of panic. Nanlambot ang dalawang tuhod ko. My heart drops to the ground, because of his sudden action. Ihahatid ko lang siya sa silid niya, he said calmly. Mark nodded with gritted teeth, and simply looked away. Doon na sinimulang humakbang ni Gab na siya ko naman sinundan na yuko pa rin ang dalawang ulo. Nang huminto kami sa tapat ng aking pinto, ay hinarap ko ito. Hindi mo dapat ginawa iyon, ano na lang ang iisipin ni Sir Mark sa atin. Umiling ako ng ilang ulit dito. Ako nang bahala sa kanya. For now, you need to rest. His eyes and mouth soften as he looks at me evenly. I shook my head at him and mentally sighed. Hindi pa rin ako kumbinsido sa kanyang sinabi. Alam kong sa puntong ito, ay limitado na lang ang pwede kong ikilos pag nandyan si Mark. Sigurado din ako na nakabantay ito sa bawat kong kilos pag magkasama kami ni Gab. Huminga ako ng malalim, at tumagilid ng higa sa kama. Hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin ang mabilis na tibok ng aking puso. Nag-aalala ako para kay Gab. Hindi malayong magtalo ang dalawa, at sigurado akong makakaabot ito kay Alessandra. Kung mangyari man ang bagay na iyon, wala na akong pagpipilian kundi ang aminin sa mga ito ang lahat. Wala nang dahilan para magpanggap pa, dahil nauubusan na ako ng oras. I have to deal my own problem in a right way, at ito na ang hinihintay kong pagkakataon.
The warmth of the sun's rays began to warm the air, and the gentle breeze caressed my skin. Gumulong ako sa malambot na kama, at nanatili pa doon ng ilang minuto. The sun shines my eyes, so I got out of the bed and headed to the bathroom. Naligo na ako at nagbihis, para ihanda ang sarili sa pag-uwi. Sumilip akong muli sa labas, medyo tirek na ang araw, kaya kinuha ko ang cellphone ko para tignan ang oras. Pasado 12:00 na pala ng tanghali. Madali akong lumabas ng sariling cottage, at ang init ng araw ang sumalubong sa akin. There's another batch of guests are in the public cottages that we've been occupied yesterday. Siningkitan ko ang mga mata ko, para kilalanin ang mga grupo sa kabila pang cottages, ngunit bigo akong makita isa man kila Alessandra, kahit pa kila Deborah. Huli kong sinulyapan ang cottage nila Gab, ngunit ganoon na lang nanlaki ang mata ko nang mapansin ang paglabas ng ilang bata mula doon. Ayokong isipin pero mukhang iniwan nila ako dito ng mag-isa. Mabilis akong bumalik sa loob ng sariling cottage, para kunin na ang ilang gamit ko para makauwi na, para diretsyo na sana akong lalabas ng resort nang harangin ako ng ilang crew at security guards. Ma'am, sandali ho, site ng isang crew sa akin. Ah yes. Kayo ho ba si Mrs. Palma? He asked timidly, halatang kinakabahan ito sa pagtatanong sa akin. Ako nga, what can I do for you? Binigyan ko ito ng tipid ng ngiti. Ma'am pasensya na ho kayo. Pero hindi pa ho bayad ang bill nyo. Kayo po kasi ang nakapangalan dito, turo nito sa notepad niyang hawak. Napalunok ako, hindi dahil sa wala akong pambayad, kundi dahil hindi ako makapaniwalang ako ang magbabayad ng lahat ng bill namin. No problem, kinuha ko mula sa bag ko ang wallet ko, para iabot dito ang card ko. Sorry for the inconvenience ma'am. Dito po tayo ma'am. Pinasunod ako nito pabalik sa reception desk, at pinaupo sa isa sa mga silya doon. Ilang minuto akong naghintay bago kumatano ang crew na palapit sa akin. I'm sorry ma'am, do you have another card? Nagtataka man ay binawi ko ang card na hawak niya at pinalitan iyon ng iba, ngunit gaya ng nauna kong card ay na-decline din ito. Sapaw ko ang noo sa lubos na pagtataka. Paanong mangyayari na na-decline ang lahat halos ng 3 kong credit card? Imposible iyong mangyari. Kaya dinukot ko ang cellphone ko sa aking shoulder bag, para tawagan ang aking bangko, ngunit hindi ko pa man iyon nagagawa ay napansin kong muli ang paglapit ng crew sa akin. Excuse me ma'am, gusto po kayong makausap ng may-ari ng resort, buong galang nitong sinabi. I suck in air and close my eyes for a second. Sa huli ay nakuha kong tumungo dito at sundan ito na papasok sa isang opisina. Agad na may sumalubong saking babae na tila pamilyar sa akin. Hindi ko lang masyadong matandaan, kung saan ko ba ito nakita. Good afternoon, Mrs. Palma. I'm the manager of this resort, pakilala nito na hindi nakalimutang maglahad ng kamay sa akin. Good afternoon. Wala sa sarili kong sinabi. This way please. Kanina pa kayo hinihintay ni Sir, paggiya niya sa akin papasok pa sa loob. Sa hindi ko mawaring dahilan, ay agad akong kinabahan. The familiar throbs of my heart hit me big time. Muli kong sinulyapan ang babaeng nagpakilalang manager daw ng resort na ito, at pinagmasdan itong maigi. I know her, hindi ko lang masyadong ma-recognize ang mukha nito, dahil sa makapal nitong make-up at mapastora nitong pananamit. Sumulyap ito sa akin bago ngumiti, nahihiyaman ay gumanti ako ng ngiti dito, at itinuloy na ang paglalakad. Isang katok ang ginawad nito sa saradong pinto, bago niya ito pihitin pabukas. Please come in, pag-aya niya sa akin. Pumasok nga ako at ang malamig na nagmumula sa air condition agad ang sumalubong sa akin. Napapitlag ako nang biglang sumara ang pinto mula sa likuran ko. Kaya wala na akong nagawa kundi ang libutan ang loob ng opisina. Medyo madilim ang buong silid, dahil sa nakalaylay na kurtina sa mga bintana. There's nothing in this room except the lounge and the coffee table. The working table and the 2 chairs on the front. Malinis din ang lamesa, maging ang dingding na kulay royal blue, ay hindi pinagkaabalahang sabitan ng kung ano. Hanggang sa marinig ko ang pagbukas ng pinto, at ang marahang yabag palapit sa akin. Hindi ko na nagawa pang humarap dito, dahil nagsalita na ito mula sa likod ko.
How was your sleep? A familiar voice lingered through my ear. Tila pinako ako mula sa pagkakatayo. My entire body tensed up. I could feel a sweat drench all over my skin and my blood pulsing through my veins. I shut up my eyes, hindi ako nakasagot sa bagay na iyon. Imbes ay mabilis akong humarap dito, para sana questionin ito, pero naumid bigla ang dila ko, dahil sa nakakaloko nitong ngiti sa akin. He looked very fresh and handsome in his white long-sleeve polo, with black trouser suit, and his butter-soft leather shoes. Hindi ko na kailangan itanong pa, kung siya ba ang may-ari ng resort na ito, dahil mukhang wala naman ibang tao dito kundi siya lang. Hindi na kita pinagising dahil alam kong puyat ka, aniya na hindi iniiwan ng tingin ang mata ko. Napalabi ako, nalilito na ako sa mga ikinikilos niya, kagabi pa. Gab, anong ginagawa natin dito? Ngayon dapat ang balik ko sa opisina mo diba? Sa wakas ay nasambit ko sa pagitan ng distansyang meron kami. Yes, you're going to work here today, he said seriously. I furrowed my brows at him. I don't understand. Puzzle ko na sunod-sunod ang pag-iling dito. His eyes are breathy to my mouth, and say, I have a work to do here. And as my secretary, ikaw dapat ang unang nakakaalam nito. Napalunok ako, iba ang atake sa akin ng mga binitawan nitong salita. Bigla akong nakaramdam ng guilty, dahil sa pagliban ko sa trabaho ng ilang linggo. Kung hindi sana ako umabsent, ay hindi sana ako magmumukhang iwan ngayon. But before that, let's have lunch together, he extended his arm to entwine our fingers. I was shivered the way he squeezed my hand. It creates a erratic pulse in my innards. Wala pa rin akong idea sa mga nangyayari. Imbes na siya dapat ang gulatin ko sa pagtatapat ko dito, ay tila ako yata ang nasorpresa ngayon. Sabay kaming lumabas ng kanyang opisina, na magkahawak ang kamay. I bit down my lips, hoping he doesn't notice what it's doing to my pulse. Gab, maraming tao dito, bulong ko na pilit hinihila ang kamay mula sa kanya. They didn't even know you, kaya wala kang dapat ipag-alala, he assured me. Isang marahas na paghinga ang pinakawalan ko, bago ito tingali ng tingin. Pero ikaw, kilala ka nila, puzzle ko sa nag-aalalang tinig. He chuckled softly and ducked his head to look at me. I don't really care. Those simple lines made my heart skip a beat and softened little by little. What is happening? Sinulyapan ko si Gab.na ngayon ay may suot na sunglasses. Nakapirmi lang ang tuon nito sa daan, na mukhang walang balak na bawiin ang mga kamay sakin. Agad naman kaming sinalubong ng ilang tauhan nito, na mukhang inaasahan ang pagdating namin. Magandang tanghali, Mr. Hindi nito natuloy ang sasabihin, dahil sa pag-angat ng kamay ni Gab para ito pigilan. Ayos na ba ang lahat ng inutos ko? Tanong nito sa mababang boses. Oh sir. Yumuko ito matapos sumagot, good, let's go. Nang makasakay ng bangka, ay diniretso kami nito patungo sa isang naghihintay na yate. Akala ko ay doon nakaupo ang kabang nararamdaman ng puso ko ngunit mali ako. Mariin akong nakahawak sa railings ng yate, habang nakatitig sa malalakas na along tinutulak kami palayo sa isla. The sun had risen pretty high. I closed my eyes and breathing in steadily. Parang unti-unti akong ibinabalik nito sa nakaraan, kung saan malakas ang ulan at ang hangin, ay tila nais patauban ang barkong sinasakyan namin. I could clearly feel the pain, hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa alaala ko ang nangyari halos magtatatlong taon na ang nakararaan. Gusto kong matawa sa sitwasyon ko ngayon. I smiled and shook my head a little. Talagang ang nagbibiro ang tadhana, kung hindi ay bakit ako nandito kasama siya. Excuse me Mrs. Palma, nilingon ko ang naka-uniformadong lalaking lumapit sa akin, at binigyan ito ng tipid ng ngiti. Pinapatawag na po kayo ni Sir sa White Room, aniya sa akin na nasa ibaba lang ang tingin. Kumibot ang aking mga labi, paano'y hindi ito makatingin ng diretsyo sa aking mga mata. Palagay ko ay iniiwasan nitong magkamali sa mga sasabihin pa niya. Sige, salamat. Dinala ako nito patungo sa dulong silid at tulad ng sabi nito, the walls, the ceiling and everything are pure white. Wala din akong makikitang gamit isa man doon,
maliban sa bilugang lamesa na kulay puti din. The food was already sitting neatly at the table, nasa harapan naman nito ang dalawang silya na puti din ang kulay. Agad din tumahip ang dibdib ko sa lalaking nakaupo sa isang silya. Gab, sitting comfortably at the white chair. As I sneakily glance at him, I see a malevolent smile at the corner of his lips. Natigil ako sa paglalakad, dahil sa pagsulyap nito sa direksyon ko. I want to melt, because he's so perfect. And I feel so nervous. Tumayo ito at naglakad palapit sa akin. In one swift movement, ay hawak na nito ang kamay ko patungo sa lamesa. Tahimik kaming kumain, ngunit hindi ko mapigil ang panginigan ng kamay, dahil tila masusi nitong pinaninod ang bawat kilos ko. You seem nervous, he says, as he breaking the silence. Blush burned through my cheeks and my face felt like an early summer. Binaba ko ang mata ko sa pagkain. Ganoon nga ba kaalat sa mukha ko ang nervyos? No, pagtanggi kong pilit. Are you that scared of me? He asked straightly. He wore a very solemn expression on his face. I suddenly felt awkward as I attempted to hide my rosy cheek. Kung si William ang nagsasalita sa harapan ko, maaring walang dahilan para matakot ako, ngunit ibang tao mismo ang nasa harapan ko ngayon. Gab could hardly be more different than William. He looks cruel and ruthless, but nevertheless he is intense and indescribably hot. Ibang-iba sa kilos ni William, na pirmeng tahimik at alam kung nasa loob ang kulo. It doesn't matter, if I'm scared or not. Ano bang ginagawa natin dito? Seryoso kong binalik dito ang tanong. Gab's expression is stoic as he watches me silently for a few seconds. Pero sa huli ay ngumiti ito matapos ay nag-iling. He leans forward, folding his arms on the table and tilts his head. Do you know what kind of person am I? Lifts my eyes, meeting his stare again. Hindi ko maintindihan kung saan ba patungo ang usapang ito. Hindi ko alam ang sinasabi mo, tahimik kong nilapag ang kubyertos na hawak ko. Narinig ko ang marahan nitong pagtawa, dahilan upang kagatin ko ng madiin ang ibaba kong labi. I'm dangerous. Hindi ako kasing bait ng inaakala mo, he said in a vicious tone. I swallowed hard and shifted to my seat uncomfortably. Hindi ko rin alam kung bakit ako biglang kinabahan sa tinatakbo ng usapan namin. Pinili kong magpakakaswal sa harap ng pagkain na diretso kong nilulunok. Alam kong hindi nagkataon lang ang pagpasok mo sa buhay namin ni Alessandra. Imposibleng mapadpad ka sa highway na iyon, dahil wala ni isang bahay ang meron doon bukod sa mansyon namin, seryoso nitong saad sakin. Natigil ako sa pagkain, doon nanigas ang likod ko sa pagkakaupo. Hindi ko maangat ang tingin dito, dahil sa pangambang baka may mabasa ito sa mga mata ko. Sabihin mo sino ka ba talaga? He asked again. What do you mean? I'm stuttering. You know what I'm talking about, he said to his baritone voice. Pumikit ako ng mariin at pinuna ng hangin ang dibdib, bago tumingin dito. Again I could feel my heart is about to leap out from my chest and I'm shaking like leaf. Pansin ko rin ang pamumuo ng pawis sa noo ko dahil sa nervyos. Isang paglunok pa ay bamuka na ang labi ko, ngunit muli ko itong tinikom. I fall my lashes down and settling my back against the chair. Hindi ko magawang aminin dito ang lahat sa pangambang baka hindi ito maniwala, o baka ipagtabuyan lang niya ako sa huli. It was just an accident, na mamasyal lang ako ng mga oras na iyon. I whispered. Kinagat ko ang ibabang labi ko, pagkatapos na akala kong nakita niya. He did not respond. He leans his back against the chair, and looked at me. Alam kong hindi pa rin ito kumbensido sa mga sinabi ko. Sa huli ay nakuha nitong magkibot balikat, at ituloy muli ang pagkain. Hindi na ito nagsalita pang muli, at nagbukas ng usapan sa pagitan namin. Habang ako ay unti-unting kinakain ng aking konsensya. Alam kong karapatan niyang malaman ang lahat-lahat. Pero bakit natatakot akong malaman ang sagot niya? Pagkatapos, ilang beses ko nang pinag-isipan ito, pero bakit pag magkaharap kami ay hindi ko maamin sa kanya ang totoo? Finish your food, dadaong ang yate sa susunod na isla in about a minute, he said coldly. Binaba nito ang ginamit na tissue towel, at walang pasabing tumayo.
Napalunok ako ng tuluyan na itong naglakad palabas ng naturang silid. Ilang minuto na itong wala, ngunit hindi pa rin ako makahumas sa nangyari. Ngayon ko napagtantong mali ang ginawa ko. Sapaw ko ang ulong yumuko sa lamesa at pumikit ng mariin. I have to tell him the truth. This is my last chance, dahil kung hindi ko pa aaminin sa kanya ang lahat ngayon, bago kami makabalik ng San Marcelino, ay mahihirapan na akong sabihin dito ang totoo. Dumaong ang yate sa isang katabing isla ng Galavaya Island. Hindi kagaya ng Gala na kaunti lang ang tao, dito ay mas crowded at mas develop ang lugar. May hotel na ring nakatayo sa isla, dahilan kaya mas madami ang turistang dumadating kada araw. Habang naglalakad kami ay hindi ko mapigil ang mailang sa atensyon binibigay ng ilan kay Gab. Nauuna ng hakbang mula sakin, habang kausap ang staff ng hotel na sumalubong sa amin. I can't help but to notice his massive back, and his sculpted shoulder. Iba rin ang dating sakin ng marahan nitong paglalakad, na tila isang modelo sa isang sikat na clothing line. Kagat labing nag-iwas ako ng tingin dito, at pinagsawa na lang ang mga mata sa nakikita. Alora, he called my name in a deep mellow voice, enough to make my heart shudder. Tumigil ito sa paglalakad para hintayin ako. Hinubad nito ang suot niyang sunglasses, matapos ay nilahad ang kamay sa akin. My plump lips moved slightly, sandali akong nag-atubili, dahil sa pag-aakalang galit ito sa tinakbo ng usapan namin kanina. He looks at me with a raised brows, and closes his fingers around mine. An undescribable warmth coursed through my entire body, as he takes my hand and lead me the hotel. Napalabi ako ng sulyapan ito sa aking tabi. What is it? He asked, and looked at me over his shoulder. Sunod-sunod akong umiling dito, at nagyuko ng tingin. I gasped heavily, gusto kong kumbensihin ang sariling wala itong ibang intensyon sa pagdala niya sa akin dito, pero parang may mali. I can't figure it out, but I sensed that something wasn't quite right. I shook my head and stopped thinking about it. Nang bumukas ang suit na pina-reserve nito sa staff ng hotel, ay doon tila natuyo ng husto ang lalamunan ko. Are we sharing the same room together? I asked quietly. He looked at me intensely. Don't worry, we have separate beds. His voice is intentionally low and sexy, when he raises a brow at mine. Unless you want me to join you in your bed, he added. The corner of his mouth curls into a grin, before he walks toward the door. I stood still and soaked in everything he say. Ramdam ko ang pamumula ng dalawang pisngi ko, dahil sa kanyang sinabi. Pinilig ko ang ulo at diretsyo na ring pumasok sa loob. And a surprising sight fell into my view. He's half naked, hindi ko napigil ang mapalunok at pasadahan ito ng tingin. His muscles protruded and his well-defined waist and broad shoulders made my heart convulsive. Oh Lord, this man is freaking sexy. However, the view lasted for only a moment. As he swiftly picked up his crisp black polo shirt by the bed and buttoned his shirt all the way. Magbihis ka na, may pupuntahan tayo, he ordered. Hindi agad ako nakapagsalita, kaya naglakad ito palapit sa akin. I find a moldering hit of his desire as he settling his fingers at my lower lip, matapos ay marahan nitong tinikom ang aking mga labi. Baka kabagan ka, he said with a silly smirk on his face. Umiiling na binitawan ako nito bago na humakbang palabas. I'll wait outside, just make it quick. Narinig ko pang sinabi nito, bago ko marinig ang paglapat ng pinto pasara. Doon ako pumikit ng mariin, at mabilis na tinampol ang noo.